Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng 5 items na mixture problem. Okay, so dalawang formula ang gagamitin ko sa mga mixture problem natin. Yung C1V1 plus C2V2 equals C3V3 tapos meron pang isang formula yung alligation method. So depende sa inyo kung ano yung mas magustuhan yung formula. So yun po ang gamitin nyo. Okay, so let's start. So itong number one, medyo warm up muna tayo. Madali lang itong number one natin. A mix of nuts contains 30% cashews and 70% peanuts. If the mix weighs 5 kilograms, how many kilograms of cashews are present? So basic lang itong number one, wala pang pinaghalo dito. So isa lang, nakalagay lang yung mixture na 30% cashews and 70% peanuts. So parang percent problem lang ito. If the mix weighs 5 kilograms, how many kilograms of cashews are present? So isulat lang natin yung cashews and peanuts tsaka yung percentage nila or yung percent nila. So we have cashews na lang for C for cashews and then P for peanuts. Ang sabi, a mix of nuts contains 30% cashews, and 70% peanuts. Okay, so syempre ang total niyan ay 30% plus 70%, that is 100%. Tapos, if the mix weighs 5 kilograms, so 5 kilograms daw, 5 kilograms yung mix natin, how many kilograms of cashews are present? So ilan daw yung cashews dito? So mali, sabi sa ang cashews daw ay 30%. So ang gagawin lang dito, ang 30%, i-multiply natin dito sa total na 5 kilograms. Okay? So 5, multiply natin sa 30%. Ang 30% sa decimal ay 0.3. So therefore, pag multiply 3 times 5, 15. 1 decimal place. So therefore, sa answer dapat natin ay may 1 decimal place din. So therefore, ang cashews ay 1.5 kilograms. Ang peanuts naman, edi isubtract lang natin 5 minus 1.5, 3.5 ang peanuts. So ang hinahanap natin ay cashews, so therefore, letter A, 1.5 kilograms. Okay, so warm up lang yung number 1. So yung number 2 hanggang number 5 ay dalawa na yung pinaghahalo natin. Okay, so number 2, how many liters of water must be added to 50 liters of a 40% alcohol solution to reduce the concentration to 20%? So ang formula na gagamitin natin sa mixture problem kapag dalawa yung pinaghalo ay C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3, where V3 is equal to V1 plus V2. Ang ibig sabihin nga pala ng C ay concentration, yan yung may percent. Yung volume naman, ito yung sa problem natin ay ito yung liters. Okay? So set up lang natin yung table. Gagawa lang tayo ng table. Itatapat ko na dito C1V1 plus C2V2 equals C3V3. Yung unang row, nilalagay ko yung percent. Pangalawang row naman yung volume. So sa problem, yun yung liters. So sulat lang natin yung mga given. How many liters of water? So ang tinatanong, liters of water must be added to 50 liters of 40%. Ayun, 50 liters daw ng 40% alcohol solution. Yung 40, ilalagay natin dito sa percent. Yan yung C1. Yung 50 liters, ilalagay natin sa liters. Yun naman, yung V1. Tapos, nakabase tayo sa, yung percent natin ay nakabase sa alcohol. Okay? Sa alcohol tayo nakabase. So, ang ilalagay natin sa mga given natin dito sa table ay based sa alcohol. So, ngayon, itong C2V2, ito naman yung liters ng tubig. How many liters? Ayun. How many liters? So, ibig sabihin dito sa tapat ng liters, yun yung hinahanap natin. Lalagyan natin ng X. Yun yung V2. Okay? So, yun yung X. Ngayon, ano yung percent nito? Ang sabi, how many liters? Liters of water. Water lang to Ibig sabihin, water lang, wala siyang halong alcohol. Sa alcohol tayo nakabase. Kung pure na water, ibig sabihin nun, 100% water, 0% yung alcohol. So therefore, yung concentration to natin, ito ay 0. 0%. Kasi nga water, wala siyang halong alcohol. Okay? Tapos yung C3V3, ito naman, to reduce the concentration to 20%. So 40% tapos 0% yung isa, 20% ito. So ngayon,
Ang ilalagay naman natin dito sa V3, yung tapat ng V3, ang V3 ay V1 plus V2, i-add natin itong dalawa. So, pwede 50 plus X, pwede rin namang balik na rin natin na X plus 50. Pero may shortcut na dito eh. Pag ganito, pwede nang hindi i-solve. Kasi, kung mapapansin natin, yung percent natin, 40%, 0%, itong 20% nasa gitna nila. Di ba gitna ng 40 tsaka 0, 20? Kapag sumakto yan na nasa gitna, ang ibig sabihin lang yan, yung idadagdag natin dito, parehas dapat. Parehas ng 50. Kasi nga parehas balance. Ibig sabihin parehas ng dami. Kung 50 liters yung 40%, kailangan 50 liters din itong 0% para mag-eksaktong 20% yan. So therefore, ayun yung shortcut, letter D na yung tamang sagot dito. So kung hindi natin napansin yon, hindi natin napansin na balance pala yan, di isolve lang natin. Okay, so pakita lang natin, pag sinolve natin, C1V1, i-multiply natin ito, 40 times 50. Plus C2V2, i-multiply natin ito, so 0x, baliwala na po yung 0x, kasi 0 lang yan, equals, i-multiply natin ito, 20 times x plus 50. Then solve lang natin yung value ng x. So itong dito, may 40 tayo dito, may 20 dito. So shortcut, ang usual way kasi dito, dinidistribute ito. Pero pwede na nating i-shortcut, pwede na nating i-divide both sides by 20. Okay? So i-rewrite ko muna, tatanggalin ko na itong 0 para malinaw. 40 times 50 is equal to 20 times x plus 50. Para hindi na tayo mag-distribute ng 20, pwede na nating i-divide both sides by 20. Kasi cancel na ito, tapos itong 40 divided by 20, 2 na lang ito. 2 times 50. O di para tapos na agad, ano? Equals x plus 50. Sorry, equals ito. Equals x plus 50. Tapos, 2 times 50, that is 100, equals x plus 50. Last step na tayo. Yung 50 ilipat sa kabilang side. Subtract tayo ng 50 to both sides. Therefore, ang value ng x ay equal sa 100 minus 50. Ayun. So, 50 na nga yan. Dahil nga, pantay. So, tandaan nyo, basta balance yan, 40, 0, 20. Yung pinaghalo ay nasa gitna. Ibig sabihin yan, parehas dapat yung pinaghalo dyan. So, yun yung shortcut. Okay, so ang sagot natin ay 50 liters. Tapos, meron tayong tinatawag na alligation method. So, ito yung alligation method. Dinadala ko lang sa form na ganito. Kapag sinulat natin sa form na ganito yan, ito yung percent, ito yung liters, lalagay natin sa form na A, B, C, tapos ito lagyan natin ng let's say X and Y. Ang formula na lang dito gamit ng alligation method ay X over Y. Ito yon, X over Y. I-over lang natin ito, X over Y. Kung ano man yung ilalagay natin dito sa liters, dito sa dalawa, sa volume. Tapos, i-ratio natin itong, subtract lang natin ito, B minus C, B minus C, tapos ito naman kabila, C minus A. Pero sa ganitong ayos, sa ganitong formula, kailangan yung B, mas malaki dapat yung B dito sa A para maiwasan yung negative sign. Okay lang naman kahit hindi magkabaligtad, yun nga lang, magkaka-negative. Kaya mas maganda ayusin natin ng A, B, C, yung B ay mas malaki dito kay letter A. Okay? So isulat natin yung given. Babalik ta rin ko yung given kasi kanina ang sinulat ko dito, ang kanina di ba ang nakalagay natin 50, 40, dito nakalagay yung 40, dito yung 50, tapos ito ay 0, tapos ito nilagyan ko ng X, tapos itong C ay 20. So babaliktarin ko kasi baliktad nga 0 minus 20 magiging negative. So ang gagawin ko, itong 40, 50 ilalagay ko dito sa kabila, itong 0x dito. Dito ko ilalagay yung 0x, tapos dito naman yung 40, 50. Okay? So yan na yun. Sundin na lang natin yung formula. X over Y, ibig sabihin, i-ratio lang natin itong dalawang nandito. Huwag nyo nang pansinin itong X at Y na black. So dito tayo babase X over 50. So X over 50 equals, isubtract lang natin ito, 40 minus 20, that is equal to 20. And then ito naman kabila, 20 minus 0, that is equal to 20. So tapos pwedeng ma-simplify ito, no? 20 over 20, 1 na lang yan. So we have X over 50 is equal to 1 over 1. So cross multiply, tapos na. X times 1 is X. 50 times 1 is 50. So therefore, letter D, 50 liters. So di ba mas madali yung alligation method? Kasi dito ratio and proportion lang yung ginagamit natin.
Kaya yung mga numbers natin hindi lumalaki kasi sinubtract na nga agad natin eh. So yan yung kagandahan ng alligation. Okay, so next, number 3, para malinawan tayo, alligation method muna ang gagamitin ko. Isulat ko muna yung formula. So basahin muna natin, how many liters of a 5% acid solution must be mixed with 20 liters of a 20% acid solution to obtain a 15% acid solution. So alligation method muna. Alligation method. So isulat muna natin yung percent. Tsaka yung ano dito, liters ulit yung nakalagay. So meron tayong how many liters of 5%? Tingnan mo pala muna natin yung mga percent. Meron tayong 5%, 20% at 15% yung pinaghalo. So ilagay ko na dito yon 5, 20. Pinaghalo yung 5 at 20. Siyempre, ang kakalabasan nun, nasa pagitan dapat nila, 15. Tapos, how many liters of 5%? So, ibig sabihin, ito yung X. Must be mixed with 20 liters. Ayun, 20 liters daw yung 20%. Parehas 20. So, lagay ko dito 20. Okay. So, mag-alligation method tayo. So, ito na yung alligation method. Lalagyan ko to ng A, B, C. Tapos, ito yung X, Y. So, pag ginamit natin yung alligation method, i-ratio lang natin itong nasa tapat ng liters. X over 20. Equals, subtract natin ito, 20 minus 15, that is equal to 3, 5. Idadiretso na natin, 20 minus 15 is 5. Tapos ito naman kabila, 15 minus 5, that is 10. Tapos pwedeng i-lowest term na natin agad dito. Or pwede na lang hindi kasi maliit lang naman. Okay? So kung natripan yung i-lowest term nyo, 1/2 na lang yan. Pag dinaretso cross multiply natin, maliit naman, x times 10 is 10x. Equals 20 times 5. Diretso multiply na natin, 100. And then last step, divide both sides by 10. So therefore, ang value ng x ay equal sa 100 divided by 10 is 10. Letter A ang sagot, 10 liters. Okay? So yan yung alligation method. Ngayon, gamitin naman natin yung isa, yung C1V1. Pag C1V1, para ma-compare natin, lagyan ko lang ito. Pag C1V1 ang ginamit natin, so we have C1V1, ito yon 5 at x, plus ito yung C2V2, tapos ito yung C3V3, kulang lang tayo ng V3. Sa alligation method kasi, hindi na natin kailangan yung V3. Dito sa formula na ito, kailangan natin yung V3, i-add lang natin itong dalawa, x plus 20. Ayan, so para ma-compare natin. Alligation, ito lang yung solution, napakasimple. Itong isa naman, i-multiply natin ito, we have 5x, plus i-multiply natin ito, 20 times 20, equals, i-multiply natin ito. So we have 15 times x plus 20. Okay? Pwedeng i-lowest term pala ito. Tingnan nyo, 5x, 20, 15. Pwedeng i-divide natin itong 3 terms divisible lahat by 5 para wag nang lumaki yung number. Bago natin i-distribute itong 15, i-multiply itong 20, tas itong 5x, lahat sila divisible by 5. Kaya paliitin natin. Pwedeng i-divide natin each term by 5 para mawala na itong 5x na lang. Plus, ito madi-divide 20 divided by 5, that is 4. So, meron na lang tayong 4 times 20. Tapos, itong 15 divided by 5, we have 3 na lang. And then, x plus 20. Okay? So, mas lumit na yung number. So, simplify natin. X plus 4 or multiply na natin ito 4 times 20, that is equal to 80, equals, distribute ito, we have 3x. 3 times 20, we have positive 60. Then, pagsamahin natin yung dalawang x. Itong x, ilipat natin dito sa 3x. So, minus x to both sides. Cancel na ito. We have 80 is equal to 3x minus x. We have 2x plus 60. Tapos, itong 60, ilipat natin itong 60 sa kabilang side. Dun sa 80. Subtract tayo ng 60 to both sides. Cancel na ito. 80 minus 60, that is equal to 20, is equal to 2x. Finally, divide both sides by 2. Cancel na yung 2. Therefore, ang value ng x ay 20 divided by 2, 10. So, same answer, letter A pa rin, 10 liters. So, alin ang mas gusto nyo sa dalawang formula na pinresent ko? Para sa akin, ito mas madali. Itong alligation method. Pero syempre, tandaan, itong formula ng alligation method, applicable lang sa dalawahan. Dalawa yung pinaghalo. C1V1, C2V2, dalawa yung pinaghalo equal C3V3. May mixture problem kasi tatlo yung paghahaluin. Pag tatlo, magiging C1V1 plus C2V2 plus C3V3 equals C4V4. So, hindi na yun applicable dito sa alligation method kapag tatlo.
Pero sa civil service exam, tandaan, basic lang, mga hanggang dalawa lang yung pinaghahalo. Malabong lumabas yung tatluhan. Or minsan nga, wala pang lumalabas na mixture problem sa civil service exam. Okay? So number 4, a merchant has coffee worth $60 per kilogram and coffee worth $90 per kilogram. How many kilograms of each must be mixed to get 30 kilograms of a mixture worth $80 per kilogram? So dito walang percent, no? So alam niyo ba yung formula natin na C1V1, kaya C1V1 yan, pwede rin kasi yung CI for cost. Sa problem na to, yung CI cost, kaya C1V1 yung ginagamit na formula. C1V1 plus C2V2 equals C3V3. So sa problem natin, yung C dito, ito yung cost, yung may dollar sign. And then, yung isa, volume pa rin, kilogram. Okay? So i-table lang natin, ang ilalagay natin ay cost naman, yung dollar sign na lang, tapos kilogram. Okay? So ano daw yung pinaghalo? A merchant cost coffee worth 60 pesos per kilogram. So ilagay ko yung unang cost ay 60. $60 pala, $60. Hindi natin alam kung ilan ito, no? So lagyan ko lang ito ng X. Hindi kasi natin alam, walang nakalagay. A merchant has coffee worth $60 per kilogram and another, ayan, coffee worth $90 per kilogram. So yung C2 ay $90. How many kilograms of each must be mixed to get 30 kilograms of a mixture worth $80 per kilogram? $80 daw, tapos yung 30 kilograms yung total. Okay? Kung yung total natin ay 30 kilograms, tapos itong nilagay natin dito X, anong expression ang ilalagay natin dito sa V2 natin? O halimbawa, kung hindi letter ito, halimbawa ang X natin dito ay 10, ano ang kakalabasan nitong V2? Alam natin ang total nito ay 30. So kung 10 ang nilagay natin dito sa X, ang mangyayari, ito ay 20. Paano nakuha yung 20? Sinasubtract lang natin 30 minus 20. Or sorry, 30 minus 10. Kaya magiging 20. So ngayon, kung X ang nilagay natin dito, ang ilalagay nating expression dito dahil ang total ay 30, magiging itong 30 minus X. Okay? So yun. So kaya ako nagbigay ng example para lang malinaw yung expression ay magiging 30 minus X. Ngayon, pwede na natin gamitin ang ating formula C1V1 plus C2V2 equals C3V3. Multiply lang natin. We have 60X plus i-multiply natin ito. 90 times 30 minus X equals i-multiply natin ito. We have 80 times 30. So tingnan muna ulit natin yung mga numbers 60, 90, at 80. Di ba pwede natin i-lowest term, i-divide both sides or each term. Pwedeng i-divide each term by 10. Divide natin lahat by 10. Okay? Para lumiit yung number. Or wag na natin ipakita yung divided by 10, pwedeng diretso i-cancel na natin yung tigi-tigisang 0. Okay? Cancel lang yung tigi-tigisang 0, yun yung divided by 10. So ngayon i-multiply na natin, magiging 6x na lang ito. Plus yung 9 na lang ay di-distribute natin. 9 times 30, we have 270. 9 times negative x, we have negative 9x equals 8 times 3, that is 24. Lagyan lang natin ng 0, 240. Pagsamahin natin ngayon itong 9x, 6x minus 9x, that is negative 3x. Rewrite lang natin yung mga iba. So meron pa ditong 270. Pagsamahin natin ngayon yung 240 at 270. Ang gagawin ko, itong 240 ilipat ko dito sa kabilang side. Tapos itong negative 3x ilipat ko sa kabilang side. Para positive na siya. Yung 240 magiging minus. So 270 minus 240 is equal to negative 3x pag lumipat magiging positive 3x. Then subtract natin ito, 270 minus 240, that is equal to 30 equals 3x. Therefore, last step, divide both sides by 3. Ayan ang value ng x. Ang value ng x ay 30 divided by 3. That is 10. Therefore, yung x natin nilagay natin dito sa 60. 10 kilograms. So therefore, mangyari 10 kilograms ng 60 tapos 30 minus 10, 20 kilograms ng $90. So ang tamang sagot ay letter C, 10 kilograms of 60 and 20 kilograms of $90. Okay. So ngayon, gagamitin naman natin
yung alligation method. So yung alligation method, ito yan, pag alligation method ang ginamit natin, 'di ba? Ito yung A, ito yung B, ito yung C, ito yung X, ito yung Y. Okay? So i-substitute lang natin sa formula, X over Y equals B minus C over C minus A. X over Y, ito lang yan. X. So ito yung X natin. Ito yung Y, 30 minus X. So we have X over 30 minus X is equal to, isasubtract na natin ng diretso, 90 minus 80, that is equal to 10. 80 minus 60, that is equal to 20. Tapos i-lowest term na natin diretso. 10 over 20, di ba 1 half na lang yan? Pwedeng i-cancel na lang natin yung parehas na 0, 1 na. Tapos i-multiply na natin. I-multiply na natin. Yan. Baltan ko nga ng kulay. I-multiply na natin. Diretso na. 2 times x, 2x. Tapos 1 lang ito. So bali wala na itong 1. So equals 30 minus x pa rin ito. Solve for x. Lipat natin yung x sa kabilang side. Add x to both sides. So therefore, mangyayari 2x plus x, that is equal to 3x is equal to 30. Then divide both sides by 3. So mas madali yung solution. Therefore, x is equal to 30 divided by 3, 10. So kita nyo yung kaibahan ng solution ng alligation method. Napakasimple ng solution. Unlike dito, medyo humaba. Tapos lumaki pa nga. May 270 pa, may 240. Dito kasi, pwedeng i-lowest term nyo na agad. Tapos, ang liit lang ng number. So, madaling i-mental. Okay, so last number tayo. Number 5. A jeweler melts 40 grams of 18 karat gold, 75% pure, with 60% grams of 14 karat gold, approximately 58.3% pure. What is the purity of the new alloy? So ito naman, sa problem na ito, mas maganda dito yung C1V1. Napakita natin bakit. So C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3. Kaya kailangan alam nyo yung dalawang technique kasi may advantage at disadvantage din kasi. So ilagay lang natin yung percent tsaka yung grams. A jeweler melts 40 grams, 75%, no? Tapos yung pangalawa, 58.3. So ito muna ang sulat ko, yung 58.3 para mas maliit. 58.3%, so yun yung uunahin ko. 58.3%, yung isa 75%. Para kapag nag-allegation tayo, naka-arrange na. Yung 40 grams, para siya sa 75%. So ito yung 40 grams. Tapos yung 58.3% pure naman, so that is 60 grams. So 60 dito. So ang tinatanong, what is the purity of the new alloy? Purity of the new alloy, yung C3 ang tinatanong natin, X dito. Tapos yung sa V3, edi pagsamahin natin ito, 60 plus 40, that is 100. Kaya mas maganda yung C1V1 dito na formula kasi yung X natin ay nandito sa C3. Pag ginamitan natin to ng alligation method, medyo hahaba. Dalawa kasi yung X na lalabas. Unlike dito sa isang formula na ito, rekta na, isa lang yung X. So i-multiply lang natin ito. So therefore, we have 60 times 58.3 plus, unahin natin itong may mga 0, 40 times 75 equals 100x. Inuna ko yung may mga 0 kasi pwede tayong mag-cancel ng tigi-tigisang 0. Divide lang natin each term sa 10. Ito pwedeng i-divide sa 10, ito pwedeng i-divide sa 10, ito i-divide sa 10. Or syempre yung shortcut nga, i-cancel na lang natin yung tigi-tigisang 0 nila. Okay, so cancel yung 0 dito, cancel yung 0 dito, cancel yung isang 0 sa 100. Then, simplify na natin. I-distribute lang natin yung 6. 6 times 3, we have 18. May decimal, 1 decimal point. So, lagay na agad natin yung decimal point. 6 times 8 is 48 plus 1, we have 49. Carry 4. 6 times 5 is 30 plus 4, we have 34. And then plus, distribute natin yung 4. O, apat na 75. That is, dalawang 75, 150. Isa pang 150. That is equal to 300. Equals 10x. Then, pagsamahin lang natin ito. Pag inad natin, 349.8 plus 300, that is equal to 649.8 is equal to 10x. Then, divide both sides by 10. Pag dinivide natin both sides by 10, ang value na ng x, imumove lang natin yung decimal point kasi divided by 10. So, magiging 64.98%.
Nawala sa choices kasi pag ni-round up natin ng 64.98%, almost 65% na siya. So letter B ang tamang sagot dito.